Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nito, nang in-start ng kumpare ko, hard starting daw itong makina. Kaya ang ginawa niya, pinilit niyang i-start, tsaka niya binomba ng binomba yung gas pedal niya. Ang problema, sabi ng kumpare ko, lalo daw natuluyan, hindi na siya umandar. Chinik ko dito sa ignition niya, meron naman siyang kuryente. Pero dito sa carburetor, ngayon ko palang i-check mga boss. Paandarin ko yan tapos i-check ko itong carburetor niya. Kung makikita nyo, di ba, umandar agad. Pag ganyan mga boss, pwedeng may bara dito sa carburetor niya. O kaya naman yung gasolina nito, paubos na. At ang pinakahuling suspect ko dyan mga boss is yung tangke niya. Pwedeng marumi na yan mga boss. Start! 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 Oh, wala tang gas na to eh. Okay, start. Wala tang gas eh. Ito nga mga boss, ang unang naging diagnose ko dito sa sasakyan dahil nga ayaw talaga niya mag-start. Pwedeng wala na itong gas. Kaya lang nang masilip ko dito sa dashboard niya, hindi pa naman totally empty. Kaya i-check ko dito sa carburetor yan mga boss. Para mabilis, tanggalin ko na itong upper body ng carburetor. Unahin ko itong bungee bolt ng gas inlet ng carburetor. Tapos gamit ka ng number 10 na box wrench, tanggalin mo itong bolt dito sa pump lever. Tapos yung mga screw na nakalagay dito sa ibabaw ng carburetor, tanggalin mo yan mga boss gamit yung Phillips screw mo. Alam nyo mga boss, kaya hindi ko kakalasin ang buo itong carburetor. Unang-una, ang hirap bumili ng pyesa dito. Halos wala kaming makunan. Kaya nga yung gagawin ko dyan mga boss, tatanggalin ko muna itong upper body ng carburetor para ma-check ko yung strainer ng gas inlet dito sa floater niya. Kailangan ma-check ko yun, pwede kasing barado yun kaya hindi makapasok yung gas. Una, tanggalin ko itong shafting niya dito sa floater. Ayan, nakita nyo naman, diba? Tapos yung floater, tanggalin nyo yan. Tapos yung float valve, ayan, mga boss, yung float valve niya. Tapos, gamit ka ng flat screw. Tanggalin mo ngayon itong strainer niya. Ang problema, napakatigas nitong strainer niya. Kaya ang ginawa ko dyan mga boss, sininsil ko gamit itong flat screw. Medyo kakalampagin ko lang itong strainer mga boss para umuga siya. Kaya lang napapansin ko, mukhang matibay ang poste nito. Kaya kailangan samahan nyo ng kaunting tiyaga. O yun, bumigay na siya mga boss. Pag naluwagan nyo na yan, pwede nyo na ngayon pihitin itong strainer niya para matanggal nyo. Mahalaga mga boss na ma-check nyo yan para hindi kayo napapagod sa pagtatrabaho. Kasi gawa ka ng gawa, yung pala nandyan yung bara. Kaya lang, ang problema, walang bara. Pag ganyang walang bara mga boss at malinis naman siya, pwede nyo nang ibalik yan. Pag nahigpitan nyo na, ilagay nyo na yung float valve, yung floater, tapos yung shafting niya, siguraduhin yung maayos yung pagkakasentro dito sa float valve. Alam niyo mga boss, kaya nakatayo lang ako habang ginagawa ko yan kasi nandito kami sa bukid. Dito kasi siya banda na siraan. Kaya nga pag napaandar ko ito mga boss, dahil sobrang init dito sa pwesto ko, kahit na hindi ko pa yan na ito, ililipat ko itong sasakyan. Pag nilagay nyo itong floater mga boss, i-level nyo lang yan or ipantay nyo lang siya, pwede na yan. At dahil wala naman problema dito sa strainer, dito naman ako sa pump jet niya. Check ko yan kung meron siyang bara. Gagamit ako dyan ng karayo mga boss. Susundutin ko itong pump jet niya. Yung dinadaanan ng gas pag binobomba mo itong plunger, di ba? Ayan mga boss, yung sinusundot ko ng pardible. Ang problema dyan mga boss, dito sa butas ng pump jet niya, meron siyang nakabara. Isub nyo mga boss para makita nyo once na pinanood nyo itong video. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, dahil hindi ko matanggal, gagawa ko ng magnet. Kailangan kasi matanggal ko yung weights at saka yung spring dito sa carburetor. Para maluwag kong matanggal yung nakabara dito sa pump jet. Dahil sa natanggal ko na itong weights niya dito sa carburetor, yung spring naman, ayan mga boss yung minagnet ko. Ayan, tinanggal ko yan. O di makakakilos ngayon ako para matanggal ko itong nakabara dito sa pump jet niya. Ngayon tatanggalin ko naman itong primary venturi niya para kung lumusot yung nakabara dito sa pump jet, masalo ko. Kaya pala pag nire-revolusyon ko itong carburetor niya mga boss, is para siyang sakalyo naman pala. May nakabara dito sa pump jet niya. Ayan mga boss, ayan kala mo yung kuko na naputol pero steel yan. At dahil okay na yan mga boss, ibinalik ko na ulit itong spring. Tapos kasama dyan yung weights niya, ayan.
Yung bulitas niyan mga boss, ayun yung unang mong ilalagay. Yung bulitas, yung spring, tapos yung weights. Kaya lang yung bulitas, hindi ko na tinanggal yun. Siyempre hindi naman makaabala. Tapos itong primary venturi, nakita nyo naman, inilagay ko na yan. Tapos sinigpitan ko yan ng maayos. At dahil okay na yan, pwede ko na ngayon ipatong itong upper body ng carburetor. Kailangan mga boss, maayos yung pagkakalapat nyo dyan para hindi siya magkaroon ng leak. At yung mga screw niyan, pag maayos yung pagkakalapat mo, hindi ka mahihirapang maglagay o hindi ka mahihirapan magsentro. At pag naipakapit mo na itong mga screw dito sa thread niya o i-final mo na yung higpit gamit itong Phillips screw nyo mga boss. Basta't siguraduhin mo lang na maayos yung pagkakahigpit mo. Tapos dito naman sa pump lever mo, ilagay mo na yung number 10 na bolt niyan. Pati yung spring na tinanggal mo, ibalik mo na rin. Tapos itong banjo bolt dito sa inlet gas, ilagay mo na rin. Yung washer niyan mga boss, huwag nyo kalimutang ilagay. Tsaka nyo ngayon siya higpitan ng maayos. Number 17 yung box wrench na gagamitin nyo dyan. Tapos dito naman sa pump lever niya, number 10. Ayan yung hinigpitan ko. At dahil okay na ako dyan mga boss, ilalagay ko na itong air filter housing niya. Alam niyo mga boss, mas maganda magtono kapag nalagay na itong air filter housing niya. Yung sarado na siya. Mas okay yun mga boss para sa akin kasi wala siyang singaw. Pansinin nyo pag nagtono kayo tapos wala siyang air filter. Minsan nagbabago yung minor kaya mas gusto ko nakalagay na itong air filter housing niya. Ibig kong sabihin, sealed na yung filter, wala na siyang singaw. Para pag nagtono ako, mas okay. Sa mekaniko kasi kanya-kanya naman ang diskarte yan. Ang mahalaga, magagawa mo ng maayos. At dahil okay na ito mga boss, nakwentuhan ko na kayo, start ko na itong makina. Yun, umandar na siya. Pag na-start itong makina mga boss, yung air fuel mixture, isarado nyo. Iikutin nyo yan pa kanan. Yan mga boss, yung nasa ilalim ng carburetor, yung pinipihit ko, ayan yung air fuel mixture niya. Kung papansinin nyo, habang sinasarado ko yan, yung makina nanginginig na siya, di ba? Pag malapit na siyang mamatay mga boss, buksan nyo ngayon itong air fuel mixture. Iikutin nyo naman yan dahan-dahan pakaliwa hanggang sa maramdaman nyo yung makina niya is tumining na. At pag nag-start is one click na. Ibig sabihin ng mga boss, okay na yung pagkaka-adjust mo dito sa air fuel mixture. At pag gusto niyo naman mag-adjust ng idle, yan tinuturo ko mga boss, nakikita nyo, yung tinuro ng daliri ko, ayan, ayan. Diyan ka naman ngayon mag-a-adjust. Kung gusto mo ng pataas, pakanan. Pag gusto ng pababa ng idle, pakaliwa. Sana lang mga boss, naiintindihan nyo yung mga sinasabi ko para hindi naman masayang. Hindi man ako ganun kadunong, pero sincere naman akong nagtuturo sa inyo. Patay na makina pre. Tapos i-start mo para masubukan. Start. Patay. Start. Patay. Start. Ayos. Okay na yan pre. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Palike na rin kung okay lang sa inyo. Salamat! Test. Ayos na. Dirty mechanic. Dirt mechanic. Hindi na nga no. Okay na pare ha. Ayos na, ayan baka ano. Pero nakasama si Humila. Okay ito mga boss, maraming salamat sa panonood. Siya nga pala mga boss dun sa nagtanong na pagdating doon ng 70 km ng sasakyan niya, nakakaramdam daw siya ng wiggle dito sa manibela niya. Nagpa-check up daw siya ng mga pangilalim niya pero wala naman daw nakitang sira. Pag ganun mga boss, pwedeng ang problema mo is nanggagaling sa gulong. Maaring oblong siya o kaya kailangan ipabalance yung gulong mo. At para hindi ka magastusan, iangat mo yung gulong mo or i-jack mo. Tsaka mo ngayon iikot itong gulong mo, malalaman mo naman pag oblong siya. Hindi smooth ang ikot niya. Or pwede mo rin gawin, i-rotate mo yung gulong mo. At kung may budget ka naman, magpattern balancing ka. Tapos doon ka na rin magpa-rotate ng mga gulong mo. Ganun lang mga boss at salamat.